Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga, anumang oras po na mapapanood po ninyo ito pong ating programang Reaction Movie Rad ako. Okay, pero bago lahat, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. Okay, hindi na po natin patatagalin at syempre pag-uusapan po natin ngayon ito pong baliw, no? Baliw, may sayad, adik, mamamatay tao at kupal na Vice President po ng ating bansa, na kung saan talagang napakagaling pong, kumbaga napakagaling pong magpanggap na tao pero ang totoo demonyo. Magaling magpanggap na mabait pero asal hayop, no? So, yung pag-uusapan po natin ngayon, ito pong sinasabing kung saan ay kahandaan nito pong ni Sara Duterte kung sakaling kinakailangan daw siya na pumalit o humalili sa ating napakabuti, napakabait at talagang makadiyos na makatao na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, so alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sabi ni Sara Duterte, hindi na daw dapat pag-usapan yan dahil nung binoto daw natin siya, alam daw niya na dahil siya ay Vice President, siya yung pangunahing talagang kandidato o pangunahing papalit, no, sa Pangulong sa Pangulo kung sakaling kumbaga mangyari yung kudita o patalsikin siya o ano man ang mangyari, no? Pero alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, may nabanggit din po siya doon, napanood ko, na una siyang tinanong ng isang reporter, tinanong kung handa ba siya na pumalit kung sakaling pababain ng taong bayan itong ating mahal na Pangulo sa kanyang pwesto. Sabi niya, hindi muna daw siya magsasalita dahil malaking gulo daw. Pero doon sa isang ambush interview, sinabi niya na doon na handang-handa daw siya, no, handang-handa siya. Pero ang tanong, handang-handa ba ang taong bayan na tanggapin ka, Sara Duterte? At paano mo masasabi na tatanggapin ka ng taong bayan? Sa akin pa lang, ako hindi ako lumalabas, lagi lang ako nasa kabundukan. Pero kung ikaw tatayong bilang presidente ng bansang ito, ay nako, sinasabi ko sa iyo Sara Duterte, matagal na sa iyo isang araw. Tandaan mo, kung yung kaguluhan yung ginagawang yan, pag ikaw naging Pangulo, times 10 ang mangyayaring kaguluhan. Maniwala ka sa akin, no? At sigurado ko na hindi papayag ang taong bayan. Ni sa panaginip hindi mangyayari yan. Dahil unang-una, ayaw ng taong bayan nang maging Pangulo ng bansang ito ay baliw. Unang-una, baliw. Kinakailangan mo muna magpagamot sa utak mo. Dahil unang-una, may sayad ka, no? Pangalawa, kinakailangan ibalik mo muna yung trilyon-trilyon, no, na pera na ninakaw ninyo ng tatay mo, bilyon-bilyon na ninakaw ninyo ni Puloy. At pangtatlo, kinakailangan, no, kinakailangan mo na makulong ka. Panugutan mo muna, kumbaga sa panagutin nyo muna yung panagutan nyo muna yung kasalanan ninyo doon sa 30,000 katao na pinatay ninyo. Di ba? Oh, so kaya malabo 'yon. So, akala ni Sara talagang mangyayari na papalit siya sa ating mahal na Pangulo. Tuwang-tuwa si Gaga, baliw talaga. No, tapos sabay tanggi na hindi daw siya ang pinagmumulan ng mga rally-rally nito, tawag yan yung pagpapababa sa ating mahal na Pangulo. Samantalang hindi pa nangyayari itong mga kaguluhan na to, 2023 pa lang. Ginamit mo ang tatay mo, ginamit mong sino-sino, ginamit mo yung video, ginamit para lamang masira si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil gustong-gusto mo nga agawin, dahil ayaw mong managot sa kasalanan mo. Paano mo masasabing paniniwalaan ka ng taong bayan? 'Di ba? So, alam ng taong bayan Sara Duterte na sa simula pa lang, simula nang ikaw ay nasilip, no, inimbestigahan tungkol sa pagnanakaw mo sa pera ng taong bayan sa DepEd maging sa OBP,
doon na nagsimula yung iyong kapangahasan, doon na nagsimula na gusto mo nang agawin ng kapangyarihan ng aming mahal na Pangulo. Kaya huwag kang tumanggi. Ngayon, ito yung sinabi niya. Hindi daw siya ang pinagmumulan ng kaguluhan, kaya para pagbabain natin mahal na Pangulo, pero naniniwala siya sa sinasabi ni Saldico. 'Di ba? Na si Sandro Marcos, na si ganito, ganyan, 'di ba? So, makikita niyo talaga yung kabaliwan, yung katarantaduhan. Sino maniniwala kay Sara? Kaya nga gusto kong iparating kay Sara Duterte. Alam mo, Sara Duterte, baliw lang na katulad mo, gunggong lang na katulad mo, mamamatay lang na katulad mo, o mamamatay tao lang na katulad mo, o kriminal lang na katulad mo, o hayop demonyo, baliw lang na katulad mo, ang maniniwala sa'yo. Hindi ang taong bayan. No? At huwag mong idadamay ang taong bayan sa kabaliwan mo. Kaya, para sa amin, mangarap ka ng gising. At hindi kami papayag na magkaroon kami ng isang presidenteng baliw. Ha? Ang gawin mo, magpapasok ka muna, ipasok mo na yung sarili mo doon sa mental hospital, magpagaling ka muna kahit mga 30 years para kahit papaano, gumaling ka naman. Yun ang una mong gawin. 'Di ba? Kaya doon sa mga DDS, huwag na kayong mangharap ng gising. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Mangarap kayo ng gising, pero hindi mangyayari yun. 'Di ba? Kasi sawa na ang mga Pilipino sa kaplastikan, katarantaduhan, kahayupan, kademonyuhan ng mga Duterte. Tama na minsan na sinakop tayo ng dyablo. Kaya ang pagkakataong ito, ang taong ito, ang oras na ito, no, ang panahon na ito ay dapat ay ibigay sa matinong tao. Katulad po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sapagkat sa pamamagitan niya magkakaroon ng katiwasayan, magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ng pagkakaisa, magkakaroon ng pag-unlad ang bansang ito. Kasi kung ibibigay natin ang kapangyarihan sa baliw na katulad ni Sara Duterte, wala na. Tapos na ang Pilipinas. Dahil ang maghahari dito, tatlo lang. China, mga Duterte, at ang Iglesia ni Manalo, na kung saan kapwa gusto na maghari sa bansang ito, no? So kaya tayo mga Pilipino, magkaisa po tayo, no? Kaya muli ibabalik ko kay Sara Duterte, kung ako sa iyo, putang ina mo ka, huwag ka nang umasa, kung ako sa iyo, mag-umpisa ka na, kumuha ka ng posas, i-practicein mo kung paano sinusuot yan. O kaya naman magpagawa ka ng isang CR na ang pinto ay rehas, mag-practice ka na tumayo doon magdamag. Para kahit papaano, pag dinala ka na sa dahig o sa anumang kulungan, sanay ka na. Kung gusto mo naman, isama mo si Puloy, kapatid mo, kahit papaano, sanay na kayo o magsanay kayo sa kulungan ng mga demonyo. Yan ang gawin ninyo magkakapatid. Kasi mga baliw kayo no? Mga baliw kayo, mamamatay kayo, higit sa lahat, wala kayong kwentang tao. So yun lang ang masasabi ko. So muli po, tuloy po yung sinasabi ng lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.